Ang unit natin ngayon, ayan, Montero Sport. Bale, ibababa namin yung kanyang rack and pinion gawa ng may tulo yung kanyang power steering fluid. So dito binakbak na ni Estong ang kanyang rack and pinion. So yan. Bale, pati yung kanyang ikil-ikil ay may tagas na rin. O yan. Putok Kelly. Alright. Yan. Naibaba na yung kanyang rack and pinion. Bale, dito ay itinuturo ng paako kung ano bang dapat gawin. So yan, linisan lahat ang dapat linisan para maging bago ulit ang kanyang rack and pinion. So yan, tinuruan ko yung mga kasama ko dyan gamit ang aking paa. Alright, so dito ay nabaklas na yung kanyang rack and pinion. Yan, pinapakita ko yung mga oil seal na dapat palitan. Yan, bale yan, palitan na rin yung oil seal na yan. At dito sa loob, ayun, yung oil seal dun sa loob ay dapat ding palitan. Lahat ng oil seal na nakikita ay palitan para walang tagas at walang tulo. Alright, so dito ginamitan ko ng mahiwagang plastic ng ano to, wafer. So para hindi masugat ba yung yung oil seal pag pinasok sa mismong loob ng housing ng pinion. Yan, ganyan lang po yung dapat gawin para hindi lang masugatan yung oil seal. Yan, alright. Naipasok na. So bale, ang ginawa ko diyan, tinignan ko muna kung baliktad nga ba o hindi. So goods na goods naman. Pagkatapos kong nailagay, syempre tinanggal ko yung spring diyan para hindi lang humigpit doon sa may mismong pasukan ng pinion. So nilalagay ko na yung kanyang spring para mas mahigpit yung kanyang labi ng kanyang oil seal ng pinion oil seal. Yan yun kasi yung pinaka-importante na oil seal sa loob. Kasi pag yan ang nagkaroon ng problema, yun, tagas lahat. Pati doon sa may mismong check valve, yung butas na dalawa or yung butas na isa doon sa loob ng pinion, may butas kasi yan. Kaya dapat walang tama yung oil seal na ilalagay. Yan, bale pinakpapakpak ko na sa kahoy para pumasok lang yung pinion. Kasi may kahigpitan din to gawa nung bagong bago yung oil seal. So yan, pinatungan namin ng hydraulic jack para maitulak pa ng maayos. So dito ginamitan namin ng malakasang special tools, mechanical jack. So ayan, linagay na ni Janjan yung ATF fluid para magkaalaman kung may tulo pa ba yung kanyang rack and pinion. Bale, pinuno niya na ito. At dito tayo, start ko na yung sasakyan at pinadahan-dahan kong pinakilo yung kanyang manobela para hindi ma-disvirgin yung oil seal. Dahan-dahan lang. Tapos pagkatapos madahan-dahan, ayun, sumagad din. At dito tinignan ko kung may hangin pa ba. So at least, syempre, talaga may hangin yan. Kasi konti lang yung laman na linagay ko doon sa may housing ng pinion. So goods na goods, ayan, ngiting tagumpay. Time check dyan, nasa 7:30 in the evening na. So dito pinahigpitan na yung mga gulong na tinanggal para makalabas lang yung rack and pinion. All goods na. At dito ay i-deliver ko na sa Bayombong. Yun, natapos din overhaul ng rack and pinion Montero Sport. Bale yan, tabing yung manubela. Pero madali na lang yan. Basta ang importante, wala nang tulo. Alright, bale i-deliver na namin to sa Bayombong kay Sir Erwin Bunuan. Salamat sa iyo, sir, at palagi mo akong pinagkakatiwalaan sa paggawa ng iyong sasakyan. Okay, God bless all and thank you.